Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganon din sa lahat ng nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa pagkakataon na mapagbigyan ang hiling ko na makapagbahagi po ng kwento sa inyong YouTube channel. Nagdadalawang isip man pong ishare, ngunit sa tulong at suporta ng aking asawa, gusto niya ring marinig ng ibang tao ang naging karanasan po naming dalawa. Ako nga po pala si Arturo at ang aking asawa naman ay si Teresa. Nagsimula po ang aming kwento noong magbakasyon kami sa probinsya ng Negros Occidental. Matagal na po ito nangyari. Sa pagkakaalala ko po, Kuya Bari, 1993 pa. Bagong kasal pa lang po kami noon ni Teresa at bilang regalo sa mga sarili namin, nagbakasyon nga po kami sa probinsya ng kanyang mga magulang sa Negros Occidental. Ang tinitirhan po ni na tito at tita noon ay matatagpuan sa isang sitio na kung tawagin ay Silayan. Kaya naman mula Maynila, sakay ng isang sasakyang pandagat, tumungo kami sa naturang probinsya. Doong mga panahong iyon, wala pang mga magagandang istruktura o mga gusali. Iilan lamang din ang mga sementadong bahay, ngunit pagdating sa tanawin, malaparaiso po sa ganda ang Silayan. Mayroon itong kabundukan at karagatan na siyang nagbibigay alindog sa naturang lugar. Ang kabundukang bahagi ay mayaman sa mineral gaya ng ginto, pilak at iba pa. Iyon nga lang, medyo nalungkot ang asawa ko dahil lumipat na raw pala ang mga magulang niya sa kabilang baryo. Dati po kasi ay sa baryo Manaog nakatira sila, pero taon na raw ang nakalipas noong napagpa siyang lumipat ng mga ito sa baryo na kung tawagin ay Dulungan. Hindi noon pamilyar ang asawa ko sa lugar na iyon, kaya't marami-rami kaming napagtanungan bago matuntun ang pinakabaryo. Nang makarating sa pinakaharapan, sobrang magubat, Kuya Bari, at aakalaing mong walang naninirahan sa looban. Kailangan din pala naming dumaan sa isang malaking sapa gamit ang bangka bago raw marating ang baryo Dulungan. Maswerte na lang po kami ng mga panahong iyon dahil may isang matandang bangkero ang napadaan sa kinaroroonan namin. Nagtanong kami kung alam ba niya ang pinakabaryo at kilala ba niya ang mga binanggit naming mga pangalan. Tumango naman ito, ngunit bago kami pasakayin, nilinaw niyang hindi salapi ang bayad kapag ka naihatid kami. Nakatinginan kami ng asawa ko bago magsalita. Po, kung hindi po pera, ano po ba yun, Manong? Tanong ko naman sa kanya. Pagkain ho. Kung may karne kayo, mas maganda ho. Tugon naman dito. Ay, naku po. Wala po kaming dala eh. May mabibilhan po bang malapit dito? Muli kong tanong kay Manong. Sa totoo niyan, Kuya Bari, nasa ibang diyalekto ang salita roon at hindi Tagalog. Ngunit dahil sa tulong naman ng asawa ko, nagkakaintindihan naman po kami. Lumaki rin po kasi ng ilang taon si Teresa sa Silayan, kaya't kahit papaano po ay naisasalita at nauunawaan niya ang diyalektong ginagamit dito. Pwede kayo sa mismong baryo bumili. Magkakatay ng hayop dun at saka ho babayaran. Pagpapaliwanag nito. Kung kaya't hindi na po ako nagdalawang isip, Kuya Bari, at sumang-ayon naman sa suwestyon niya. Nang magkasundo sa usapan, agad kaming sumakay sa bangka nito. Medyo may kahabaan po ang sapa na tinatahak namin. Medyo sigsag nga ang hulma nito kaya't hindi rin naming matanaw mag-asawa ang pinakadulo nun. Sa paligid po ay puno ng mga bakawan o mga mangrove trees, Kuya Bari, na may kataasan. Matataas ang ugat ng ganitong mga uri ng halaman at sa ibaba ay makikita ang iba't ibang hayop gaya ng alimasag, suso, mga shell at marami pang iba. Munti ko nga pong makalimutan, kaya may bakawan dito ay dahil sa bahaging pinanggagalingan namin ay dagat po.
Kumbaga, nagsasalubong ang tubig tabang at tubig alat. Mula sa itaas, napapansin ko na rin ang unti-unting pagdilim ng kalangitan. Hindi dahil sa uulan kung hindi malapit nang sumapit ang gabi. Hindi ko rin maiwasan, Kuya Bari, na pagmasdan ang bakawan dahil pakiramdam ko na mga sandaling iyon may mga matang nakatingin po sa amin na tila ba may nilalang na nagtatago lamang sa matataas na halaman. Nang ibaling ko naman ang tingin sa asawa kong si Teresa, napansin ko ang pananahimik niya. "Oh, mahal, ayos ka lang ba dyan?" Hindi ko maiwasang magtanong dahil parang malalim ang iniisip niya. Hindi ko alam pero ang baryong ito ay naririnig ko na noon. Hindi ko lang talaga maalala. Tugon nito, Kuya Bari, habang naglilinga-linga sa buong kapaligiran. Ilang minuto rin ang lumipas. Sabay-sabay kaming napatingin kung saan nakarinig kami ng tila pagaspas sa hangin na sinasabayan ng tunog na parang nagmumula sa isang uwak o anumang uri ng ibon. Malakas po iyon pero unti-unting humihina pagkatapos ay siya namang paglakas ng hangin. Dahil doon, Kuya Bari, napatayo ako at inilibot ang tingin sa paligid. Nagtataka ako kung saan nanggagaling ang hangin. Ilang sandali lang, nakita namin ang isang itim na bagay na tila papalapit at sasalubong sa amin. "Yako!" Nagulat na lang kami nang sumigaw po si Manong at siya namang pagdapa namin sa bangka dahil ang bagay pong iyon ay napakalaki at sinalubong kami. Isa itong uri ng ibon, Kuya Bari, pero ang laki ay higit po sa tao. At noong makumpirmang wala na ito, saka lamang kami napaupo ng maayos. "Ay, anong klaseng ibon po yun, Manong?" Agad kong itinanong sa kanya dahil sa aking pagtataka. Hindi ko rin ho alam baka ho agila." Tugon nito, pero para sa akin, Kuya Bari, hindi agila ang bagay na iyon. Hindi ko lang po nakita ng husto ang itsura nito dahil napayuko nga kami ng biglaan at tila napakaitim ng ibong iyon. Saka ko pa lamang nalamang may kakaiba roon nang mapaaray ang asawa ko at mula sa kanyang likuran, nakita ko tila kalmot ng 5 kuko. Tinanong ko siya at galing daw iyon sa bagay na sumalubong sa amin kanina. Hindi naman ito ganoong kalalim, Kuya Bari, pero napakahaba para sa isang uri lamang ng ibon. Mabuti na lamang at lagi kaming handa. May first aid kit kaming dala kaya agad kong nilunasan ang sugat ng asawa ko. Pero sa totoo lang, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon, kinakabahan na ako at napapaisip ng kung ano-ano. Hindi lamang ako nagpapakita ng aking pagkataranta dahil ayaw kong masira ang bagay na pinunta namin ng asawa ko rito, ang magbakasyon at magsaya. Niyakap ko na lamang siya ng mahigpit dahil ayon naman sa bangkero, ilang minuto na lamang daw ay mararating na namin ang pinakabaryo. Naging mapagmasid na lamang po kami sa paligid at mas piniling maging kalmado ng mga sandaling iyon. Nang makarating po kami, dumaong ang sinasakyan namin sa isang mahabang tulay. Habang kinukuha ang mga gamit mula sa bangka, napansin ko pong tila tahimik ang lugar na iyon. Wala po kasi akong nakikitang mga tao o mga batang naglalaro sa labas at halos lahat yata ay nasa kani-kanilang tahanan. Mula sa isang kubo ay napansin ko ang pagsulyap ng isang batang babae at nang makitang nakatingin ako ay agad itong nagtago. Hindi ko na lamang po iyon pinansin, Kuya Bari, at inintindi na lamang ang naging usapan namin ng bangkero tungkol sa magiging bayad namin sa kanya. Nanatili muna ako malapit sa sapa, samantalang ang asawa ko naman ay agad na hinanap
kung saan nga nakatira ang kanyang mama at papa. Maya-maya'y nakita ko ang bangkero na may kinakausap. Dala-dala nito maya-maya ang isang maliit na kambing. Iyan po ba? Magkano po ito? Tanong ko sa lalaking kasama niya. Sumenyas ito gamit ang daliri na ang ibig sabihin ay 200. Agad ko iyong inabot sa kanya at nagpasalamat. Nang makaalis po ang bangkero, agad kong hinanap si Teresa. Talagang tahimik ang baryo na ito, Kuya Bari. Gaya nga po ng nasabi ko, tila hindi sila nakikisalamuha sa mga bagong salta na katulad namin. Ngumingiti-ngiti na lamang po ako kapag nakakakita ako ng taga roon na nasa labas. Takip silim na rin at nang makita ko si Teresa na nasa isang bahay, agad ko siyang tinungo, bit-bit ang aming mga daladala. Nang makalapit, nakita ko ang saya sa mukha ng asawa ko dahil kumpirmadong mga magulang niya nga ang kaharap namin. Agad naman akong nagpakilala, nagmano at inabot ang mga munti naming regalo o pasalubong para sa kanila. Magaan naman sa loob nila ang pagsalubong sa akin. Pinapasok po kami at nang makaupo, agad na nagkwentuhan. Sa totoo lang, Kuya Bari, napaka-joker pala ng papa ni Teresa na si Mang Kanor. Lalong-lalo na po kapag kinikwento ang kabataan ng aking asawa. Naramdaman ko naman po na magaan ang kanilang pagtanggap sa aming mag-asawa. Ilang oras din siguro ang itinagal bago namin nasabi ang plano lang talaga namin dito sa probinsya. Ang pagbabakasyon ng ilang araw. Medyo nalungkot pa nga ang mama ni Teresa na si Aling Celia dahil daw ang bilis naman namin at aalis kagad kami. Subalit, Kuya Bari, ang simulang sayang ito ay hindi nagtagal. Lalo na po nang maranasan na namin ang isang bagay na sa buong buhay ko ay magmamarka na. Mga pangyayaring nagbigay sa amin ng kilabot ng aking asawa. Ganito po kasi ang mga sumunod na nangyari. Mga 9:00 po ng gabi, inaya ako ni Mang Kanor na manghuli raw ng baki. Isang uri po ito ng palakang bukid sa may kalakihan nilang palayan. Ilang metro din po ang layo nito sa bahay nila bago namin ito natuntun. Bilog ang buwan at matatanaw lang ang mga bahay kubo dahil sa mga sulo at gasera na naroroon. Nang makaapak sa putik ng palayan, agad na itinuro ni Mang Kanor ang aking gagawin. Gamit po ang flashlight na de baterya. Iilawan po daw namin ang paligid. At kapag kami dalawang liwanag, mata raw iyon ng baki o palaka. Hahampasin lang daw namin iyon at pwede nang damputin. Kapag hindi raw kasi hinampas, mabilis tumalon at mawawala ka agad sa paningin namin. Natutuwa pa nga ako nung una na naaawa dahil sa bawat hampas ko po ay maririnig mo talaga yung mahinang iyak ng palaka. Gusto raw kasi ni Mang Kanor na matikman namin ang putahing ito dahil minsan lang daw kami mapadpad sa baryo nila. Ilang minuto, siguro Kuya Bari hindi ko lang napansin ay medyo napalayo ako kay Mang Kanor dahil sa kahahanap at kahahampas ng palaka. Nang ilawan ko ang paligid ay hindi ko siya matanaw. Papang Kanor? Tawag ko pa, Kuya Bari, pero walang sumasagot at tunog lamang ng mga insekto ang naririnig ko bukod sa mga palaka. Inilibot ko ang flashlight hanggang sa matamaan ko ang isang bagay o hayop na tila nakatuwad ang posisyon. Medyo malayo ito sa akin at dahil iniisip na si Mang Kanor iyon, humakbang ako upang lapitan ito. Ngunit nanigas ako sa aking kinatatayuan nang mailawan ng buo ang katawan nito. Kuya Bari,
Napamura ako pero ibinulong ko na lamang dahil sa pagkakagulat ko. Para itong isang kangaroo ang hugis ng katawan nito na walang balahibo. Mahaba ang buntot at binabalutan naman ito ng maitim na buhok. Nung may katagalan ko nang naitututok ang flashlight, dahan-dahan itong humarap at doon ako talaga nakaramdam ng matinding kilabot nang mapagmasdan ko po ang pinakamukha nito. Kuya Barry, hindi ko alam kung anong klaseng hayop ito dahil parang kambing ang mukha niya at may dalawang paikot na sungay. Kumikinang ang ilaw ng flashlight ko sa mga mata nitong pulang-pula at nang bumuka po ang bibig niya, naglabasa na ang matatalim at mahahabang ngipin kasabay ng pagtulo ng malagkit na laway nito. Tuluyan po akong napamura noon, lalong-lalo na nang humakbang ito at habulin ako. Agad kong pinatay ang flashlight at kahit madilim, mabilis akong tumakbo. Sa sobrang kaba, hindi ko napansin ang nakausling bato kaya po natapa ako at lumubog halos kalahati ng katawan ko sa maputik na palayan. Sa sobrang kaba at takot, pinili kong hindi gumalaw o tumayo kahit hindi ako makahinga dahil pati mukha ko po ay nakalubog na sa putikan. Naririnig ko ang bawat yapak na tila papalapit at dinig na dinig ko ang ungol nito. Kuya Barry, tinawag ko na halos lahat ng mga santo. Wag lang ako makain o mapatay ng kung anong klaseng hayop na ito na nakita ko. Noong halos kapusin na ako ng aking hininga nang biglang may humawak sa damit ko. Magwawala pa sana ako at magsisigaw at tatakbo na, ngunit narinig ko ang boses ni Papang Kanor. Oh, ano nangyari sa iyo? Nang makita pa nito ang mukha at katawan ko, ay tawang-tawa pa ito, Kuya Barry, sa akin. Ako naman ay halos maihina sa pantalon at manginig dahil sa takot. Sinabi ko na lamang sa kanya na nadapa ako. Hindi ko na lang muna ikinuwento ang nakita ko dahil baka isipin na namamalikmata lamang ako o naninibago. Kaya pag uwi ko po, Kuya Barry, kay Teresa ko na lamang ikinuwento, pero gaya ng ama niya, tinawanan din ako. Siguro nung makita niyang seryoso ako, ay naging seryoso na rin siya. Sorry naman, mahal, pero naniniwala naman ako. Pero yung pagkaka-describe mo kasi, hindi ko talaga ma-imagine kung anong itsura nun eh. Paliwanag ng asawa ko at narinig ko pang natawa siyang muli. Kuya Barry, hindi ko naman talaga mailarawan ang eksaktong hitsura noon pero sobrang nakakatakot talaga. Pinalampas ko na lamang po muna dahil baka mga hayop lang iyon at dahil madilim ay baka iba nga ang nakita ko. Ikatlong araw na namin ng asawa ko. Naging maayos naman ang pakikisalamuha namin dito. Nagkaroon na rin ako ng ilang kakilala at nag-enjoy sa mga masasayang destinasyon sa lugar. Naikot namin ang mga bakawan na pinangangalagaan ng mga taga roon. Nakaligo na rin kami sa dagat, nakaakyat sa mga burol at bukid at syempre hindi namin pinalampas ang pagkakataon na matikman ang iba't ibang pagkain ng baryong ito. Pinakapaborito ko noon, Kuya Barry, ay ang ginataang alimasag na nahuhuli lamang nila sa pamamagitan ng kawayang ipinapasok sa mga butas doon nga sa bakawan. Nakakamangha ang paraan ng kanilang pamumuhay. Hanggang sa makausap ko po ang batang nakita ko noong unang araw na nakamasid sa amin. Siya si Talia na doon na raw ipinanganak at lumaki. Pinaliwanag niya sa amin na talagang naninibago sila dahil minsan lamang na may dumalaw na tagalabas sa baryo nila. Marami na kasing nagpupunta rito pero natatakot na raw na bumalik sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ganun ba? Baka may kinakatakutan talaga sila.
Hindi ko maiwasan, Kuya Bari, na masabi iyon dahil naalala ko ang nakaengkwentro namin sa bangka at ang karanasan ko noong gabi sa palayan. Tungkol po ba dun sa wakwak at sigbin? Pabiglang sabi ni Talia, kaya naman nagkatinginan kami ng asawa ko. Ano ka mo? Ano yung wakwak tsaka yung sigbin? Naitanong ko sa bata dahil malakas ang kutob ko ng mga sandaling iyon na may kinalaman nito sa mga nakita namin. Agad siyang nagkwento, Kuya Bari, at habang ginagawa iyon, napalunok po ako ng laway dahil sa kaba. Ayon sa kanya, bukod sa kanila ay may iba pang mga uri ng nilalang ang nakikitira sa kanilang komunidad. May mga nakakita na raw pero wala pang nagpapatunay dahil wala pa naman daw napapahamak sa kanilang mga kabaryo. Mas madalas daw na nakakakita ay ang tulad naming mga baguhan na nagpupunta dito. May mga namamatay raw pero para sa kanila ay napahamak lamang dahil sa natural na aksidente gaya ng nahulog sa bundok, nalunod sa dagat at marami pang iba. Kaya sinabi rin ito, Kuya Bari, sa amin na mag-ingat dahil baguhan kami sa lugar na ito at baka kami ang mabiktima ng tinatawag nilang wakwak at sigbin. Dagdag pa ng bata, ang wakwak daw ay isang uri ng malaking ibon. Kulay itim ito at parang malabampira ang mukha, habang ang mga paa naman nito ay mayroong mahahabang kuko. Ayon daw sa mga kwento-kwento ng mga dayo, kinakain daw nito ang lamang loob ng kanilang kasamahan at sinisipsip ang dugo. Iyon daw ang sumbong ng mga iyon bago lisanin ang baryo at hindi na bumalik pa. Ang mga sigbi naman daw ay malakambing ang itsura na mayroong mahahaba at mabalahibong buntot. Lagi raw itong nakatuwad at paatras kung maglakad habang nakalabas ang matatalim na ngipin. Kuya Bari, dahil doon ay sandali kong inilayo ang aking asawa at kinausap. Kinumbinsi ko na siyang umalis na kami kaagad dahil may katotohanan ang mga sinasabi nito. Lalong-lalo na ang salitang dayo dahil iyon nga kami sa baryong ito. Papaano sina mama at papa? Pag-aalala niyang tanong sa akin. Mahal, taga rito sila. Naniniwala kong hindi sila mapapahamak. Mahal, habang maliwanag pa, dapat makaalis na tayo dito. Iba talaga ang pakiramdam ko. Parang may iba at hindi magandang mangyayari. Paliwanag ko sa aking asawa. Napatango naman sa akin siya, Kuya Bari. Kaya naman agad kaming nagtanong sa mga taga roon kung mayroon bang bangkang masasakyan palabas. Sabi nila, hapon pa raw ang balik ulit ng bangkero nila kaya't kailangan pa naming maghintay ng ilang oras. Agad po naming inayos ang aming mga gamit at nagpaalam na sa mga magulang ni Teresa. Nagtataka man sila pero hindi na namin sinabi ang tunay na dahilan dahil baka pati sila ay mag-alala at matakot. Lumipas ang mahabang oras. Naghihintay pa rin kami sa daungan, doon sa may tulay. Nakayakap ang asawa ko sa akin at bakas na bakas sa mukha nito ang lungkot at pangamba. Akala ko nga, Kuya Bari, basta-basta na lamang makakauwi kami. Pero hindi pala. Ito na nga po yung sinasabi kong pinangangambahan ko. Takip silim na po noong dumating ang bangka. Nag-aalangan pa nga ang bangkerong iyon dahil gabi na at baka kung mapano pa raw sa sapang dadaanan. Doon pa lang, nagkaroon ako ng ideya, Kuya Bari, na may alam ito sa mga nilalang na nakaengkwentro namin. Pinilit ko siya at inalokan ng malaking halaga pero muli akong nagtaka dahil imbes na salapi, dapat daw ay sariwang karne ang dala namin.
Hindi na ako nag-atubili pa ng mga sandaling iyon at agad na bumili ng isang may kalakihang kambing at pinakatay ko kaagad iyon. Pagkatapos isinakay sa bangka at saka ito umarangkada. Manong, bakit po ba karne ang lagi ninyong hinihingi? Hindi ko maiwasang itanong. Sobrang nadadagdagan na kasi ang pagtataka ko. Ito ho kasi ang posibleng bagay lamang na makakapagligtas sa inyo, lalo na kapag kagabi na. Pagpapaliwanag nito. Ano po, Manong? Makakapagligtas? Saan naman po? Nagulat ako dahil nagtanong na rin ang asawa kong si Teresa. Sa kanila po. May itinuro ito sa kung saan. Nang tuluyan pong lamunin ng dilim ang paligid, kitang-kita namin, Kuya Bari, ang pagkaluskos ng kung anong mga bagay sa bakawan na pader sa dinadaanan namin. Kasabay noon ay ang malakas na pagaspas sa hangin at tunog na tila isang malaking ibon na nagmumula sa kalangitan. Teresa, dapa! Sigaw ko dahil mula sa itaas sumalubong muli ang isang napakalaking ibon. Kuya Bari, nakakapangilabot ang itsura nito na parang kakagatin agad kami kapag nakalapit na ito. Napayuko rin ako at nakita ko ang bangkero na dumampot ng karne at agad na inihagis sa bakawan. Lumipad ang malaking ibon papalapit doon pero napansin kong lumingon ito sa amin at muling lumipad. Nagulat naman kami, Kuya Bari, nang itaas ng bangkero ang kawayan na panulak sa bangka. Nang papalapit na ang malaking ibon, agad niya iyong itinusok. Sa lakas po ay bumagsak ito sa sapang dinadaanan namin. Kunin ninyo ang ibang karne at ihagis ninyo sa bakawan dahil ang landas na tinatahak natin ay hatiran ng mga alay. Nakaagulat na wika ng bangkero na talagang nagbigay sa amin ng sobrang pagtataka. Wala kaming nagawa kung hindi ang sundin siya sa sinabi niya at kahit nandidiri sa hilaw na karne ng kambing, pinaghahagis namin iyon sa bakawan at mula roon nakita ko ang mga bagay na nakita ko noon sa palayan, ang tinatawag nilang mga sigbin. Nilantakan nila ang mga hilaw na karne habang ang bangka namin ay palayo na ng palayo. Ilang minuto, Kuya Bari, kasabay ng pagdadasal at damaman ng takot ay nakarating din kami sa aming pupuntahan. Diyos ko, maraming salamat po. Naiiyak na sabi na lamang ng asawa ko. Ihahatid ko na po kayo sa pinakalabas. Dapat masiguro kong ligtas kayo para hindi ako makonsensya kung sakaling may mangyaring masama sa inyo. Wika ng bangkero at binitbit na ang ilan naming mga daladala. Hindi na kami nagsalita pa, Kuya Bari. Hindi ko rin alam kung anong mga salita ang lalabas sa bibig ko dahil sa sobrang kaba at takot na aking nararamdaman. Sinubukan ko pang kumurap-kurap dahil baka nananaginip lang ako, ngunit talagang hindi. Totoong-totoo ang aming mga nakita at ang naranasan namin. Totoo ang wakwak at sigbin. Totoo sila. Nakauwi naman po kami ng ligtas sa bahay namin, Kuya Bari. Habang iniisip ko po ang karanasang iyon, masasabi kong nakapagbakasyon nga kami. Yun nga lang sa maling pagkakataon at sa maling baryo o lugar. Imbis na kasi masayang alaala dahil sa bagong kasal kami noon, kapahamakan pa ang sumalubong sa amin. Sayang nga, hindi ko rin naitanong ang pangalan ng bangkerong naghatid at nagligtas sa amin. Kung hindi dahil sa kanya, Kuya Bari, baka naging hapunan na kami ng mga nilalang na iyon. Saka, Kuya Bari, ngayon ko lang napag-isip-isip kung bakit tinawag na dulungan ang lugar na iyon. Ang dulungan pala
ay hatiran sa Tagalog. Kaya pala ganoon na lang ang naging mga salita ng mga bangkero dahil literal na hatiran ang naturang baryo, pero hindi ng tao o dayo, kung hindi hatiran ng alay. Saka sabi ng asawa ko, naalala niya nga ito noong bata pa siya. Kumalat na raw kasi ang kwento noon patungkol dito. Ngunit dahil bata pa daw siya, ay hindi niya ito pinaniniwalaan. Nakakapangilabot na karanasan, pero sana hindi na ganoon doon. Sana kami na ang huling nakaengkwentro ng mga nilalang na iyon. Sana nga maging payapa na ang dulungan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y mabasa niyo rin po ito sa mga darating na araw. More power po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Arturo. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kasundo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Vince. Nakatira dito sa lalawigan ng Visaya. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking ama kasama ang kanyang mga kaibigan at pinsan. Matagal na po itong panahong nakalipas. Magpasa hanggang ngayon po ay nagsilbing isang bangungot umano sa aking ama ang kanyang karanasang ito na hindi niya makakalimutan pa hanggang sa kanyang paglisan umano dito sa mundong ibabaw. Naganap po ang pangyayaring ito taong 1975 at ang kanyang edad noon ay 16 na taong gulang pa lamang. Ayon po sa kanyang kwento, may magaganap na fiesta sa baryo ng kakilala ng kanyang kaibigang si Ruel. Kung kaya napagplanuhan nilang dumayo sa baryong iyon. Hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong baryo kung saan naganap ang karanasan ng aking ama bilang respeto na rin sa ibang taong mga nakatira doon. Ano tol, sama ka na ha? Akong bahalang magpaalam sa mga magulang mo para siguradong papayagan ka. Panimulang sabi ng kanyang kaibigang si Ruel. Naku, malabong mapapayag mo ang aking mga magulang pre. Lalong-lalo na sa aking nanay. Alam mo namang napakahigpit ng mga iyon pagdating sa paglalakwatsa. Tugon ng aking ama sa kanyang kaibigan. Pre, magtiwala ka lang. Alam mo namang malakas ako pagdating sa mga magulang mo eh. Natatawang sagot ni Ruel. Kaagad naman napagplanuhan nilang magkakaibigan at ng kanyang pinsang si June Ray kung anong araw sila pupunta sa baryo kung saan magaganap ang fiesta. Makalipas ang ilang araw at dumating na ang araw na pinag-usapan nilang magbabarkada at ng kanyang pinsan. Agad na ipinagpaalam siya ni Ruel sa kanyang mga magulang. Nagulat naman ang aking ama dahil walang kahirap-hirap na pinayagan kaagad siya ng kanyang ina. Ni hindi man lang nagtanong ang kanyang mga magulang kung ano ang kanilang gagawin sa baryong pupuntahan. Kaya't hindi na nag-atubili pa ang aking ama at agad nang nagbihis ng damit panlakad. Baka kasi biglang magbago pa ng isip ang kanyang mga magulang at hindi na siya payagan pa ng mga ito kung magtatanong pa siya. Ilang sandali lang ay binaybay na nila ang daanang papunta sa fiestahan. Noong medyo nakalayo na sila sa kanilang baryo, may nakasalubong silang
kapitbahay na si Mang Tonyo. Masaya namang binati nila ang matandang si Mang Tonyo. Gumanti naman ng bati ang matanda sa kanila. Ngunit bago pa man sila makalagpas dito ay narinig nilang itong nagsasalita at nagsabing, "Oh, saan ba kayo pupunta mga bata? Ba't parang bihis na bihis yata kayo ah?" Sinabi naman ni Ruel na pupunta lang sila sa baryo ng kanyang kaibigan upang makifiesta. "Ano kamo? Makikifiesta kayo sa kaibigan nyo? Ay sus, ering mga kabataang ito. Alam nyo namang bantog na maraming aswang ang baryong iyon at matagal nang iniiwasan ang baryong iyon. Kung ako sa inyo ay huwag na kayong tumuloy at baka mapahamak pa kayo." Pagsasalaysay ng matandang si Mang Tonyo. "Ay sus naman Mang Tonyo, hindi naman po totoo ang mga balibalitang iyan. Wala naman kasing nakakapagpatunay na talagang may aswang sa baryong iniiwasan ng mga kabaryo natin." Tugon ng pinsan ng aking ama na si Melvin. "Ay nako, o siya sige. Bahala kayo kung ayaw niyong makinig sa akin. Nasa inyo na rin yan. Basta ang importante, binalaan ko na kayo ha." Ay nako, mga kabataan talaga ngayon ang titigas ng mga ulo. Akala mo'y palaging tama. Hindi na nakikinig sa mga nakakatanda. Anya ni Mang Tonyo, sabay naglakad na papalayo sa kanila. Natatawa lang naman silang magkakabarkada sa sinabi ni Mang Tonyo at hindi nila iyon siniseryoso. Sa kadahilanang hindi naman talaga sila naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Lumaki na lang sila sa kanilang baryo pero wala man lang silang nakikitang aswang. Puro haka-haka lang naman ng mga matatanda ang mga aswang. Makalipas nga ang mahigit 1 oras ay nakarating na sila sa baryong iniiwasan ng iba nilang kanayon. Unang bumungad sa kanila ang mga taong nagkakasayahan sa tabi ng kalsada. May nag-iinuman, nagkakantahan at ang iba naman ay abala sa pagluluto. Habang hinahanap di umano ng aking ama at ng kanyang mga barkada ang bahay ng kakilala ni Ruel, napansin ng aking ama na parang kakaiba kung makatingin sa kanila ang mga taong nag-iinuman. Pailalim umano ang mga ito kung makatitig at hindi sila nilulubayan ng titig ng mga ito. Pare, tingnan mo, nakakatakot naman dito. Bulong ng aking ama sa kanyang kaibigang si Ruel. Bakit naman? Tanong ni Ruel sa kanya. Hindi na nakasagot pa ang aking ama sa tanong ng kanyang kaibigan dahil nakita nito ang kakilalang taga roon sa baryo at kinawayan. Agad namang lumapit ang lalaki at ipinakilala sila dito. Ilang sandali lang ay naroon na sila sa loob ng bahay ng kakilala ni Ruel na itago na lang po natin sa pangalang Arnulfo. Hinaina naman agad sila ni Arnulfo ng pagkain at alak. Pagkatapos ay nagpaalam itong aalis sandali dahil may bibilin lang daw ito sa palengke. Mga tol, babalik rin ako kaagad ha. Sandali lang ito, may iniutos lang sa akin ng aking ina. Nakangiti naman silang tumango kay Arnulfo at nagpasalamat. Habang kumakain silang magkakaibigan, ay may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanilang lamesa at tumabi ng upo. Noong una ay nawiwirduhan pa ang aking ama sa matandang lalaki. Nagsasalita kasi itong mag-isa
at parang bang may binubulong-bulong sa sarili. Kaya pinakinggan umano ng maigi ng aking ama kung ano ang sinasabi ng matanda. Pakiramdam niya kasi ay may sinasabi ang matanda sa kanila, kaya lang ay pabulong. Umalis na kayo dito, mga bata, bago pa mahuli ang lahat. Mga aswang ang nakatira sa baryong ito. Delikado kayo dito. Naririnig ng aking amang wika ng matanda. Kami ho bang kausap niyo, tatang? Bulong ring tanong ng aking ama dito. Oo, kayo nga. Umalis na kayo rito bago pa gumabi. Dahil kung hindi, baka kayo pa ang maging handa sa fiesta nila. Tugon ng matanda, tapos ay umalis na sa kanilang pwesto at tinungo ang labas ng bahay. Hindi mawari ng aking ama ang mga oras na iyon kung nagsasabi ba ng totoo ang matanda o nagbibiro lang. Ngunit mula nang marinig niya ang sinabi ng matanda, ay nakaramdam ng takot sa sarili ang aking ama. Sa isip-isip niya noon, papaano kung totoo nga yung sinasabi ng matanda? Kasi bago sila nakarating kanina sa baryo, binalaan rin sila ni Mang Tonyo. Sinipat pa ng aking ama ang labas ng bahay ng kakilala ni Ruel. Marami-rami ang nagiinuman na kung titingnan mo ang mga taong iyon ay pangkaraniwan lamang. Marahil lasing lang siguro yung matanda na yun, kaya kung ano-ano ang kanyang sinasabi. Bulong ng aking ama sa kanyang isipan. Makalipas pa ang ilang sandali ay magtatakip silim na at muli niya namang naalala ang sinabi sa kanya ng matanda. Kaya naalarma siya at hindi mapakali sa kinauupuan. Hanggang hindi na talaga mapakali ang aking ama dahil sa may kakaiba na talaga siyang nararamdaman. Lalo na nang masipat niyang parang biglang naging mata ng pusa ang mga mata ng mga lalaking nag-iinuman sa labas ng bahay. Mga tol, umuwi na tayo. Tara na. Pag-aaya ng aking ama sa kanyang mga kaibigan at pinsan. Akmang magtatanong pa sana ang mga ito, ngunit inunahan na ng aking amang lumabas ng bahay. Kaya't walang nagawa ang kanyang mga kaibigan kung hindi ang sumunod na lang. Maya-maya pa, nagulat na lang silang magkakaibigan nang may narinig silang malalakas na angil na nagmumula sa loob ng bahay. At noong lingunin nila iyon ay napakaraming asong kulay itim na naglalakihan at naroroon sa loob ng bahay. Samantalang wala naman iyon kanina. Wika pa ng aking ama. Nagbabaga ang mga mata ng mga aso at tila ba uling iyon na may apoy. Matutulis rin ang mga ngiping nakausli sa malalaking bunganga nito, habang walang humpay naman ang pagtulo ng mga malalapot na laway, at hindi sila nag-aksaya pa ng panahon at mabilis na kumaripas ng takbo papalayo sa bahay. Naririnig pa nila ang mga yabag ng nilalang na humahabol na sa kanila. Kaya mas binilisan pa nila ang pagtakbo. Hanggang sa tuluyan na silang makalabas ng baryo. Habol ang hiningang nilingon nila ang baryong pinanggalingan, at mas nangilabot pa sila
nang makita nila ang isang bulto ng lalaking punong-puno ng balahibo sa katawan. At noong titigan nila ayon, ay ito pala ang lalaking kakilala ni Ruel. Sa kabutihang palad ay may nakita silang isang tricycle. Agad silang nagtalunan sa loob ng tricycle at iniuto sa driver na umalis kaagad sa lugar na iyon. Ayon sa tricycle driver ay pamangkin pala ito ni Mang Tonyo at inutusan siyang abangan daw kami dito sa lugar na ito dahil alam daw ng kanyang tiyuhin na si Mang Tonyo na kakailanganin daw namin siya. Laking pasasalamat naman namin kay Mang Tonyo at ang driver ng tricycle dahil marahil kung wala siya doon ay nasa bingit na kami ng aming kamatayan. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na sila bumalik pa sa iniiwasang baryo at hindi na rin nakita pa ng aking ama ang matandang lalaking nagbigay ng babala sa kanila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Noel. Kapag ka malapit ang tunog, ibig sabihin ay malayo. Kapag naman malayo ang tunog, ibig sabihin ay nasa malapit o paligid lang sila. Marunong din daw silang magpalit ng anyo na maaaring maging aso, ibon, baboy at marami pang iba. Iba't iba rin ang kanilang mga uri at nagkalat sila saan man dako ng mundo, lalo na rito sa Iloilo. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat po ng tagapakinig ninyo sa Ang Sundo Horror Stories. Isa po ako sa mga masugid ninyong tagahanga at taga-subaybay. Lagi po akong nag-aabang ng mga horror stories na true to life na pinopost po ninyo sa YT. Noong marinig ko po ang video na pinost ninyo tungkol sa engkwentro sa isang aswang sa Iloilo, hindi ko po maiwasan na maalala ang naging karanasan ko at ng aking asawa sa naturang probinsya. Totoo po ang mga kwento-kwento roon, Kuya Bari, at isa po ako sa magpapatunay nito. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Banoy. At ang aking asawa naman ay si Dolores. Naririto na po ang aming kahindik-hindik na karanasan tungkol sa mga aswang sa Iloilo. Ika-10 ng Nobyembre taong 1990. Mula Guimaras ay lumipat kami ng asawa ko papunta sa Tabuk, Suba, Haro, Iloilo. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, tanging ang lumang simbahan pa lamang ang nakatayo roon at iilang gusali, ngunit hindi pa ganoon kabago kung ikukumpara sa kasalukuyang taon. Mapuno po ang buong kapaligiran at may ilan-ilang mga bahay na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kawayan at nipa ang nakatayo sa naturang lugar. Sa mga hindi po nakakaalam, may ilang baryo na matatagpuan sa Tabuk, Suba na talaga namang kinatatakutan mula pa noong panahon ng mga Kastila, ayon sa kwento ng lolo ko, Kuya Bari. Isa sa baryo na iyon ang tinatawag pong Manunulad na mararating lang kapag kaaakyat ng may kataasang bundok. Ito ang tinungo naming mag-asawa sa kadahilanang dito naninirahan ang mga magulang ko po. Napunta lamang po ako sa Guimaras noong maliit pa lang po ako nang dalhin ako ng aking tita Sita upang makapag-aral at makatulong sa kanila. Nakatanggap po kasi ako ng sulat na may sakit daw si inang
Ang nanay ko po, Kuya Bari, kaya naman nais nilang makita akong muli kahit sa mga huling sandali. Nagpasya na rin po akong dalhin ang asawa kong si Dolores na nakilala ko po sa Guimaras. 6 na buwan na po siyang buntis at kahit nahihirapan, natutuwa naman siyang sumama para makita rin ang magiging lolo at lola ng aming magiging anak. Sa tulong po ni Cesar, pinsan ko po sa side ni Papa, tinulungan niya po kaming makarating ng maayos at ligtas sa baryo ng Manunulad. Bago pa man po kami makapasok sa pinakabaryo, Kuya Bari, may isa pong matandang babae ang lumapit po sa aking asawa at biglang hinimas ang tiyan nito. Noong mga panahong iyon, iniisip namin baka natutuwa lamang siya dahil nga sa buntis ang asawa ko. Ay, malusog ang bata sa sinapupunan mo. Kailan ka ba manganganak, iha? Tanong ng matanda. Sa totoo lang, Kuya Bari, nasa dialektong wika pong Ilonggo ang mga usapang naganap pero isinaling ko na lang po sa Tagalog nang maunawaan po ng mga nakikinig ngayon. Ay nay, 2 o 3 buwan po mula ngayon. Sagot naman ng aking asawa at napangiti na lamang ito. Ay, malapit na pala no. At parang ang bango-bango niya. Tugon naman ng matanda. Nang sabihin iyon ng matanda, Kuya Bari, nakaramdam po ako ng kaba. Parang may mali kasi sa pananalita nito. Kaya naman nagpasya akong ibahin ang usapan at makauwi na kami sa bahay ng aking inang at amang. Nay, mauna na po kami. Salamat po. Sabi ko na lamang at inalalayan ang asawa ko sa direksyon na dapat tatahakin namin. Mag-iingat kayo sa baryong ito. Mag-ingat kayo sa mga taong makakasalamuhan ninyo. Sabi niya noon, Kuya Bari, at saka ito nag-iba ng landas at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. May bitbit po siya noong lumang basket na may lamang ilang gulay na nasa isip ko ay pinamitas niya sa bukirin. Nagpatuloy na kami, Kuya Bari, sa pagpasok sa baryo ng Manunulad. Nang malapit na po kami, hindi ko maiwasan na tanungin ang pinsan ko kung kilala niya ba ang matandang nakasalubong namin. Iba po kasi ang kabang naramdaman ko. Hindi mawaglit sa isipan ko noong mga sandaling iyon ang wangis ng matanda at ang mga salitang binitiwan nito sa asawa ko. Ngayon ko lang din siya nakita, insan. Baka malayo ang tinitirhan niya sa lugar natin. Tugon naman ng pinsan ko. Pagkatapos noon, Kuya Bari, ipinagsawalang bahala ko na lamang ang mga bagay-bagay. Baka nga nagkataon lamang at masyado lang akong nag-iisip ng kung ano-ano ng mga sandaling iyon. Siguro dahil nag-aalala lamang ako sa kalagayan ng asawa ko at marami-rami na rin po kasi akong kwentong naririnig tungkol sa Iloilo at sa mga baryo pong matatagpuan dito. May mga kwento na nagkalat daw ang mga bagay na kinatatakutan ng lahat sa gabi. Ang aswang daw iyon, Kuya Bari. Noong ikinuwento nga ito ni Tita Sita, natawa pa nga ako kasi hindi talaga kapani-paniwala. Ayon po sa kanya, ang mga aswang daw ay kapwa natin tao pero may kakayahan sila na wala tayo. Kaya nilang magpalit ng wangis sa anyo ng hayop. Kaya rin nilang gayahin ang mukha ng kaibigan, kamag-anak o kakilala mo. Sa totoo niyan, Kuya Bari, bago kami lumisan sa Guimaras ay binigyan kami ng babala ni Tita Sita. Sabi niya, ang mga aswang daw ay mapaglaro at matatalino. Kaya pagsabit daw ng gabi, iwasan daw namin na maglalabas dahil doon daw sila mas malakas at nambibiktima.
Pero bilang hindi nga naniniwala sa mga ganitong bagay, umuuna lang po ako, Kuya Bari, sa pinagsasabi ng aking tita at tumuloy sa Tabok Suba dahil ang layunin ko naman ay mabisita lamang si Inang. Nang makarating po kami sa bahay ni na Itang at Inang, agad po kaming nagbigay galang at pumasok sa loob. Ilang taon na rin ang lumipas pero wala itong ipinagbago mula nang umalis ako at magbalik. Pagkatapos ko po kausapin si Itang noon at mapaupo ang aking asawa dahil nananakit na raw ang kanyang balakang, ay agad ko namang tinungo si Inang kung saan ito nakahiga. May edad na nga po pala ang mga magulang ko. Nang makalapit, Kuya Bari, hindi ko maiwasang mapaluha noon at yakapin siya ng mahigpit. Sobra din ang paghingi ko ng tawad dahil hindi ko man lang sila nadalaw kahit isang beses. Inay, mano po? Kamusta na po kayo? Malumanay kong pagbati sa aking inang. Ay, iho, ikaw pala yan. Ayos lang naman ako. Ang mahalaga, nasilayan ulit kita. Ay, sobra na ang kaligayahan ko. Kahit nanghihina, nabigkas pa rin niya iyon. Inang, pagaling po kayo ha. May apo pa kayong dapat na makita. Ngiti kong sabi, pero sa loob-loob ko, Kuya Bari, sobrang nalulungkot talaga ako. Habang nakikipag-usap kami noon, biglang napaaray ang asawa kong si Dolores dahil sa sakit. Biglang namilipit daw iyon at parang kinakalkal ang loob ng tiyan niya. Hindi ko naman alam ang gagawin, kaya naman nagpatulong na lamang ako kina Itang at Cesar. Habang binitbit namin ang asawa ko para pahigain sa papag, sobrang nanlaki ang mga mata ko nang makita kong dinudugo siya. Pero imbis na kulay pula, kulay itim po iyon. Nang tignan ko ang asawa ko, halos nakabikit na siya sa sobrang sakit o hapding nararamdaman niya. Oh, anong masakit sa iyo? Hindi ko maiwasan na magtanong sa kanya. Sakit eh. Parang may pumipiga sa loob ng tiyan ko. Para akong manganganak pero parang ayaw lumabas. Tugon naman ng asawa ko. Agad naman akong napaharap kay Itang at tinanong siya kung may doktor o manggagamot ba sa lugar nila. Noong umiling siya, halos maluha ako sa takot at kaba. Naku insan, wala kaming doktor dito pero mayroon kaming magagaling na albularyo. Suwestyon ng aking pinsan. Dahil doon, Kuya Bari, hindi ko maiwasang mapakunot ng noo sa pagtataka dahil albularyo ang binigkas niya. Insan naman, mukha bang nasapian ng asawa ko? Insan doktor o manggagamot ang kailangan niya, hindi albularyo. Sigaw ko sa kanya, siguro dahil sa pagkataranta ko lamang. Ngunit nagulat ako dahil hindi niya ako pinakinggan at agad siyang nagtatakbo palabas. Pagbalik niya, Kuya Bari, ay kasama na nito ang isang matanda na may balot na tela sa kanyang ulo. May kahabaan din po ang kanyang balbas at lumang-luma ang suot na damit na halos puno na ng tila grasa na akalain mong hindi naligo ng ilang araw o buwan. Imbis na magtanong ay agad niyang nilapitan ang asawa kong namimilipit sa sakit. Lo, anong gagawin niyo po? Nausog siya ng isang aswang. Turan nito, Kuya Bari, kaya naman lalo akong nagtaka at natakot. Nang mga sandaling iyon, hindi ko maiwasan na maalala ang mga kwento ni Tita Sita sa akin tungkol sa mga ganitong bagay. Sa sobrang pagkatakot,
ay agad kong sinunod ang mga ipinakuha ng albularyong iyon gaya ng tubig, kandila, tawas, batong buhay, mga dahon at iba pa. Agad rin ako noong nagpakulo ng tubig alinsunod sa utos ng albularyo. Sa unang pagkakataon, Kuya Bari, nakita ko kung papaano manggamot ang isang albularyo. Base po sa pagkakaalala ko, gamit ang maligamgam na tubig, isinawsaw niya po roon ang mga dahon kasabay ang batong buhay na pinainitan niya sa apoy. Pagkatapos po, ibinuhos niya ang tawas na dinurog at saka nagsindi ng kandila. Habang pinapanood siya, Kuya Bari, manghang-mangha po talaga ako, pero hindi ko rin maiwasang hawakan ng mahigpit ang kamay ng asawa ko na nananakit pa rin ang tiyan. Ilang sandali lang ang lumipas. Ipinatak nito ang natutunaw na kandila sa maligamgam na tubig. Doon, Kuya Bari, kitang-kita namin ang paghulma ng isang imahe. Para yung isang matandang babae. Nakasalubong niyo siya at binati niya kayo. Sa nakikita ko, babalikan niya kayo sa mas malalang pagkakataon. Kahit mahina na ang boses ng matandang albularyong ito, narinig ko pa rin ang mga sinabi niya. Hindi ko rin makalimutan, Kuya Bari, ang payo niya sa aming mas maging maingat, lalong-lalo na daw sa hating gabi. Doon daw maaaring bumalik ang aswang na sinasabi niyang bumati sa aming mag-asawa. Sa awa naman po ng Diyos, naging maayos ang pakiramdam ng asawa ko. Nakahiga siya ngayon katabi ni Inang. Dahil doon, hindi ko maiwasang mag-isip ng negatibo. Sabi ko sa utak ko, wala sanang mawala kina Inang at Dolores. Hindi ko talaga kakayanin iyon, Kuya Bari. Noong pagsapit na ng gabi, kinausap ako noon ng aking pinsan na si Cesar. Ayon sa kanya, maging mapagmasid daw kami at huwag matutulog, lalong-lalo na't nakaabang ang kaaway. Kapag ka daw may narinig akong malayong tunog ng isang uri ng ibon, ibig sabihin daw ay nasa malapit lamang ang aswang. Ang ibon daw na iyon ay alaga raw nito na parang tagabigay ng babala sa kanyang amo tungkol sa magiging biktima nito. Akala ko nga, Kuya Bari, matatapos ang gabing iyon nang walang nangyayari. Ngunit dumating ang kinatatakutan ko. Ito yung gabing hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Bukod kasi sa narinig ko na ang tungkol sa mga aswang dito sa Iloilo, nakaharap namin sila. Akala ko nga noon ay namamalikmata lamang ako, pero hindi talaga. Hindi ako nagkakamali. Noong sumapit kasi, Kuya Bari, ang gabi, siguro po mga 12:00 na nun, nakarinig po ako ng tunog ng baboy. Sobra akong nagtataka noon dahil wala namang alagang baboy sina Itang at Inang. Nang buksan ko po yung pintuan, kitang-kita ko po ang isang itim na itim at napakalaking baboy sa harap ng bahay ni na Itang. Hindi ko alam pero natulala lamang ako at nanigas sa aking kinatatayuan. Bumalik lang yata ako noon sa ulirat nang dumaan sa harap ko sina Itang at Cesar. Nakita kong hinagisa nila ng asin ang baboy na iyon. Nagtatakbo iyon sa magubat na daanan at hindi pa man nakakalayo, kitang-kita ko rin, Kuya Bari, na naging tao iyon. Tila kamukha niya yung matandang nakasalubong namin kanina. Nagtama pa nga ang aming mga paningin bago ito ngumiti
at magtatakbo palayo. Sa sobrang kaba at takot ay naalala ko na lang na mga sandaling iyon ay napaluhod ako at napalunok ng laway. Kasabay nun ang biglang panginginig ng aking mga tuhod patungo sa buong katawan. Totoo siya. Totoo sila. Nanginginig ko pang sabi noon sa aking sarili. Siguro dahil sa tanang buhay ko ay hindi pa ako nakakita ng ganoon at hindi ako naniniwala sa kanila. Pero ngayon, buong buhay ko itong magiging trauma sa akin. Kinabukasan noon ay pinatawag muli si Mang Doming, ang magaling na albularyong tumulong sa asawa ko noong unang araw. Nagpa siya ito, Kuya Bari, na sa bahay na rin ni na Itang matulog para daw mabantayan kami dahil nga sa mga nangyari. Hinding-hindi daw niya hahayaan ang aswang na iyon na makapanggulo pa sa baryo ng manunulad dito sa Iloilo. Itong mga susunod na sasabihin ko, Kuya Bari, mukhang hindi talaga kapanipaniwala pero talagang naranasan ko at nagbigay trauma sa aming mag-asawa. Ganoon din kay Itang, Inang at Cesar na kapwa taga roon. Pagsapit po kasi ng gabi, narinig na namin ang tunog na babala na nasa paligid lang ang aswang. Ang tunog nagmumula sa malayo, kaya noong mga sandaling iyon, nanginig ako sa takot. Bukod kasi sa tahimik ang gabi, may kadiliman din at ang mga gaserang nakabukas ang nagsisilbing ilaw sa paligid. Wala pa kasi noong elektrisidad, Kuya Bari, kaya naman nahirapan kami. Ngunit ito po yung pagkakataon na matatawag ko talaga si Mang Doming na bantog o magaling na albularyo. Ang mga aswang ay normal na tao sa umaga. Nakakasalamuhan natin sila, nakakausap at minsan pa nga ay nakakasabay sa hapagkainan. Kapag ka naman gabi, habang sinasabi niya iyon, Kuya Bari, mula sa tagiliran ay inilabas nito ang isang sanggot. Isang uri ng kutsilyo po ito na parang paletrang U ang sukat at makikita ang halos pagtama ng liwanag mula sa gasera dahil sa talim nito. Sa gabi, mas malakas sila lalo na kapag kahating gabi at kabilugan ng buwan. Ang buwan ay tila araw sa kanila na nagbibigay buhay. Maraming uri ng mga aswang, ngunit ang mas kalat dito sa Iloilo ay ang mga kumakain ng tao, lalong-lalo na sa mga sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. Mabangong-mabango para sa kanila iyon at uhaw na uhaw sa dugo at laman nito. Pagkasabi niya ay tumingin ito sa aking asawa na nakahiga. Siguro po ilang minuto lang, Kuya Bari, ay bigla na lamang may kumalampag sa bubungan ng bahay ni na Itang at Inang. Sisigaw na sana kami, ngunit nagbabala ang albularyong si Mang Doming na huwag gagawa ng kahit anumang ingay. Pinayuko niya kami at pinatago sa ilalim ng lamesa. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, iniisip ko pa nga na panaginip lang ang lahat dahil hindi ko akalaing mararanasan ko ang bagay na hindi ko pinaniniwalaan noon. Mahigpit kong niyakap ang aking asawa at Inang na kapwa nasa tabi ko ngayon at kasamang nagtatago. Si Mang Doming naman ay kitang-kita kong naghahanda sa paglusob ng aswang. Ilang minuto, muling nanahimik ang buong paligid noong mga sandaling iyon. Sa kuryosidad, napatingin ako sa nakabukas na bintana at nakita ko roon ang isang
ibong pulang-pula ang mga mata. Palinga-linga ito na tila hinahanap kami. Noong magtama po ang mga paningin namin, sobrang gulat at takot ko nang maging isa itong malaking aso. Mang Doming! Naisigaw ko nang lalapain na kami nito. Sa edad at pangangatawan ng albularyong nasa harapan namin, hindi ko talaga akalain na napakalakas at napakaliksi pa pala nito. Tinalon niya, Kuya Bari, ang ibong naging aso at kulay itim. Tumutulo pa nga ang laway nito at nakakakilabot ang talim ng mga ngipin. Nang mahawakan ni Mang Doming iyon sa liig, agad niya po itong pinagsasaksak at dumaloy ang kulay itim na dugo sa sahig. Halos mapapikit pa ako sa sobrang takot at kaba dahil baka madisgrasya ang albularyong kasama namin. Cesar! Cesar ang punyal! Sigaw ni Mang Doming at nakita kong kinuha ng aking pinsan ang isang maliit na patalim na nakababad sa maliit na garapon na may laman iyong dahon at mga ugat. Inihagis ito ng aking pinsan, Kuya Bari, at nang masalo ng albularyo, agad niya iyong itinarak sa liig ng aswang na nasa anyo ng aso. Nagsisigaw po ito sa boses ng mabangis na hayop, ibon, baboy at hanggang maging boses ng isang matanda. Nang bitawan iyon ng albularyo, Kuya Bari, ay napaatras ito. Kitang-kita ko kung papaano ito bumalik sa anyo ng isang tao. Ang anyo ng matandang nakasalubong namin noong unang araw. Sa liig nito, Kuya Bari, ay biglang dumaloy ang kulay itim na dugo na tinatakpan na lamang niya ng kamay upang pigilan sa pag-agos. Maawa ka! Maawa ka sa akin! Nanginginig noong sabi ng matanda. Ha? Sino? At saan ka? Tatanungin na sana ito ni Mang Doming nang bigla pong nagsisigaw ang asawa ko dahil muli na namang namilipit sa sakit ang tiyan niya. Nang makita ko ang sinasapit ng asawa ko ay hindi ko maiwasang mapamura at titigan ang matandang aswang. Yawa ka! Tigilan mo! Ngunit nawala siya, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam, Kuya Bari, ang gagawin. Nataranta kami at agad na inihiga ni Mang Doming ang asawa kong si Dolores sa papag. Nagsindi siya sa isang palayok na nilagyan niya ng mga batong nasa iba't ibang kulay at amoy. Umusok ang buong paligid at gamit ang mahaba't malalaking dahon ay tila binabasbasan niya ang aking asawa sa mga salitang tila Latin sa pandinig ko. Ako naman, Kuya Bari, ay napayuko at napaluhod habang luha ang nagdarasal na sana'y walang mangyaring masama sa aking mag-ina. Ilang oras po ang lumipas noon at sa wakas, tumigil na sa paghikbi ang asawa ko. Nang tignan ko siya, mahimbing itong natutulog, ngunit muli akong nakaramdam ng takot, Kuya Bari, sa hindi ko makakalimutang pangyayari. Mula kasi sa ibabang parte ng aking asawa, nakita ko ang nagkalat na dugo na tila nanganak ito. Mang Doming, ano pong nangyari dito? Nanginginig kong tanong noon. Naisahan nila ako. Naisahan nila tayo. Napaatras ang albularyo, Kuya Bari, at napasandal sa dingding habang unti-unting napapaupo. Ako naman ay mabilis na hinawakan ang kamay ng aking asawa at nanginig ang buo kong katawan nang maramdamang malamig ang mga palad nito.
Mahal? Mahal! Gumising ka! Ngunit ng mga sandaling iyon, alam kong wala nang dumadaloy na buhay sa kanyang katawan. Habang yakap-yakap ang aking asawa, nagsalita ang albularyong si Mang Duming. Ayon sa kanya, nakarinig siya ng mga kaluskos sa likuran ng bahay kaya tinungo niya ito at walang nadatnan doon. Pagbalik niya, nakita niya na lamang na nasa ganong sitwasyon na ang asawa ko at ako na may nakaidlip habang nananalangin. Hindi pa nga nanunuyo ang luha ko dahil sa mga kaganapan, Kuya Bari. Nadagdagan na naman ito nang tawagin ako ni Itang at Cesar. Nang tumungo ako sa kabilang silid, nakita ko ang inang nawala ng buhay. Hindi ako makapaniwala dahil sa mga nangyari. Halos sabunutan ko na ang aking sarili. Napaluhod at humagulgol dahil sa pagluluksa. Kuya Bari, noong mga panahong iyon ay para pong bumagsak ang buong mundo sa akin. Para akong dinaganan ng mabigat na bagay at hindi ako makatayo. Pilitin ko man iangat ang aking buong katawan, ang huling naaalala ko, papunta si Itang sa akin bago nandilim ang paningin ko at nawalan ng ulirat. Pagmulat ng mga mata ko po, nakita ko sina Cesar, Itang at ang mga kapitbahay na nakikiluksa sa pagkamatay ng aking inang, asawa at ang isisilang palang sana na sanggol na siyang anak ko. Magang-magana ang mga mata ko, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon. Muli na lamang akong nabuhayan ng loob nang pumagitna ang albularyong si Mang Duming at mataman akong pinagmasdan. Hindi rito natatapos ang buhay ng mag-ina at nanay mo, Banoy. Igaganti natin sila. Nakita ko, Kuya Bari, sa mukha nito ang pagkaseryoso. Mula kung saan napatayo ako at naitikom ko ang aking mga kamao dahil sa pag-asa, galit at pighati dahil po sa mga nangyari. Kuya Bari, ito yung wakas na kapag naranasan mo pala ang napakasarap na pakiramdam. Napakasarap palang makitang ang tumapo sa buhay ng mga mahal mo ay maparusahan. Ilang araw na, Kuya Bari, na nakaburol ang asawa kong si Dolores at si Inang. Ang kahon na kinalalagyan nila ay ginawa lang po namin mula sa mga tabla at kahoy na nalikom. Sa bawat sandali po ay mas nagiging mapagmasid kami dahil maaaring magkaroon ng pagkakataon na bumisita o bumalik ang aswang. Nang sumapit ang gabi, napatayo ako at napalapit nang makita ko po ang isang magandang babae na lumapit sa kabaong ni Inang at Dolores. Nang tanungin ko, sino po kayo? Bigla itong umalis, Kuya Bari, at naglakad ng mabilis paalis sa lugar na iyon. Pagtingin ko po sa kabaong ni Inang ay wala na roon ang kanilang mga bangkay. Ang tanging naroroon ay puno ng saging. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata, ngulit kumpirmado kong pinalitan nga ang katawan nila ng puno ng saging. Sobrang galit ko dahil hindi na pinalagpas pa ng aswang na iyon ang pambababoy sa labi ng aking mga mahal sa buhay. Anong Hindi na ituloy ni Mang Duming ang sasabihin nang makita ang pinagmamasdan ko ng mga sandaling iyon. Hayop siya! Demonyo siya!
Malalakas kong sigaw dahil hindi ko alam kung ano pa bang dapat ang sabihin ko, Kuya Bari, dahil sa mga nasaksihan ko. Saan? Saan nagpunta? Sundan natin! Sabi ni Mang Duming at agad kaming naglakbay. Hindi ko na napansin, Kuya Bari, ang bawat madadaanan namin. Ang albularyo namang kasama ko ay nakita kong kinuha ang sanggot na nasa tagiliran. Ilang sandali, nanlumo akong muli nang mapagmasdan mula sa labas ng isang lumang kubo ang bangkay ni na Inang at Dolores. Ang mga iyon ay paawang pinagpepiestahan ng matandang aswang na nakaengkwentro namin sa bahay. Sinunggaban nito si Mang Doming at gumanti naman ang isa. Akala ko, Kuya Bari, ay makakatayo ako ng maayos, ngunit dahil sa panginginig po ng katawan, pagapang kong nilapitan si na Inang. Kitang-kita ko po ang butas nilang mga tiyan. Nang tingnan ko ang kinalalagyan ni Mang Doming, sinasaksak na nito ang matandang bigla na lamang naging isang malaking itim na aso. Nang bigla na lamang manikip ang aking dibdib dahil sa sakit at iyon na po ang huli kong naalala bago po mandilim ang aking paningin. Kuya Bari, sobrang sakit po ng mga nangyari. Hanggang ngayon, kahit nandito po ako at bumalik na sa Guimaras, ay hinding-hindi ko po malilimutan iyon. Sobrang trauma po ang dinala ng baryong iyon sa Iloilo sa akin. Sobrang takot po ang iniwan ng aswang na pumaslang sa mga mahal ko sa buhay. Kahit pa iniharap sa akin noon ang ulo ng matandang aswang dahil nagapi ito ng bantog na albularyong si Mang Doming, hindi pa rin noon maibabalik ang asawa ko, anak at si Inang. Siguro nga, nabigyan naman sila ng hustisya, ngunit para sa aking Kuya Bari ay kulang pa iyon bilang kabayaran. Habang sinusulat ko po ito, mahigpit akong niyayakap ni Tita Sita upang matapos ito at bigyan ako ng lakas upang maisalaysay ang masalimuot kong pinagdaanan, upang magbigay na rin ng babala sa iba kapag sila naman ang nasa lugar na pinanggalingan ko. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po kung sakaling maisama niyo po ito sa mga kwento sa inyong YouTube channel. Lagi po tayong mag-iingat dahil ang kaaway ay nasa paligid lamang. Lubos na gumagalang, Banoy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.